Alam ko namang hindi ka tonto, Santiago. Alam mo rin namang isang pagpapatiwakal lang kung itutuloy mo ang kasunduan. Naunawa ko po, Padre. Pero malinaw po sa akin nasaan sa Biblia na hindi puro pasanin ng anak yung anumang kasalanan ng kanyang ama. Ay, karamba! No me importa. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa iyong kabuhayan kapag pati ikaw ay kumalaban sa akin. Hindi mo naman siguro na naisin na mangyari sa iyong nangyari sa Manibara. Si. Nag-iisip ka, Santiago. Pero nagbibigyan na rin kita. Lalo na't alam kong umaasa rin si Maria Clara na makapagbabakasyon siya sa San Diego. Payag ko kayo? Oo. May sapat ka ng babala, Santiago. Huwag ka nang gagawa pa ng kung anong kahangalan. Basta't lagi ka lang susunod sa akin, hindi ko kayo pababayaan ni Maria Clara. Lalong-lalo na kung ikaw nga ay magiging masunurin. De verdad? Victoria? Uuwi ka rin ng San Diego? Pumayag na ang papa ko. Kakatanggap ko lamang ng telegrama niya kung kaya tamang-tama ang pagbabalik niyo dito. Con cuidado, por favor. Kung ganun ay makakasama ka sa aming pag-uwi ni Maria, mas marami, mas masaya, at mas ligtas. Bueno, bababa muna ako, kakausapin ko ang kutsero para mababa ng ating mga kagamitan. Si, tia. Victoria, ano na ang nangyari sa aking pakiusap? Nahanap na ba yung estrangherang babae na pumasok kamakailan na sa aking silid? Hindi na siya nakita pang muli ng mga utusan. Maria, kalimutan mo na siya. Marahil ay hindi na natin matatagpuan ang babae ngayon. Ano yun? Ay, wala po. Litap na. Basta lang. So ba dapat grupo-grupo sila? Madalas nga marami silang magkakasama. Madalang na lang kasi yan sa amin. Karaniwan ng mga alitap-tap dito. Lalo na't sa mga masusukal na lugar.